Mga soy, magluluto tayo ng dinakdakan. Kaso medyo may konting balahibo pa tong tenga ng baboy eh. So isi-shade lang. Hindi pa nagamit tong pang shade na to. So malinis yan. Tsaka tinanggal ko yung sabon, yung parang gel ba yun? Or parang yung pinaka nagpapadulas dito sa taas. Tinanggal ko yun. Para mas masarap kainin. Yan na to. Malinis na. Nagluluto ako ng lechon kawali na pata mga soy. Ayan, no? Pinapakulo ko hanggang sa lumambot. Pero isasabay ko na ito itong tenga ng baboy na pang dinakdakan natin. Timplado yan mga soy. Kasi para sa pata ito, kahit hindi naman timplan yung sa tenga ng baboy. Pero mas lalong lalasa ngayon yan. Asin, bay leaves, paminta, tsaka bawang. Yun lang ang timpla niyan mga soy. Takpan na natin. Isasabay lang natin yung ating pang dinakdakan. Dinefrost ko muna itong atay ng baboy mga soy. Lalagay natin sa ating dinakdakan. Baliwan lang natin ng konti. Pakuluan din natin. Huwag masyadong kulo mga soy. Sakto lang. Ihihawin pa rin kasi natin to eh. Check na natin ulit mga soy. Halos isang oras na rin eh. Yung pisngi pwede na. Alisin ko na tong pisngi. Yan. Malambot na siya mga soy. Pwede na to. Pero yung mismong tenga, nako, lumalaban pa. So wag muna yung tenga. Pero alisin ko yung parte ng pisngi. Mukhang okay pa naman yung tubig niya. Pero dagdagan ko na siguro ng konti. Kasi matigas-tigas pa mga soy. So yung sa inyo, dagdagan nyo na lang din pag nagkulang. Hindi na muna yan. Takpan natin ulit. Check na natin itong atay ng baboy mga soy. Mukhang pwede na. Huwag din masyado sa kulong mga soy dahil titigas yan. Pwede na to. Ayun o. Masarap sana kung yung uling eh. Kaso wala akong pang-ihaw na uling dito. So ganito lang sa stove din. Ihawin na natin yung pisngi. Pwede na muna yan. Hindi sabay-sabay pagkaluto mga soy. So unahin ko na yung mga ibang naluto na. Alisin ko na. Baka masunog. Hindi na masarap pag nasunog. Lagyan na natin yung mga iba. Yan ang ibang nahihaw na atay at pisngi at tenga ng baboy mga soy. So yung iba, iniihaw ko pa pero habang inaantay natin yon, iwahin na to. Para konti na lang ang iiwahin mamaya. Yan lang iiwa mga soy. Manipis lang na medyo pahaba. Yan. Hindi siya katulad ng sisig. Ito na yung ating nahiwang tenga ng baboy, pisngi at saka atay. Yan, pahaba siya mga soy. Tapos meron na rin akong iniwang sibuyas at saka luya. Chop lang na maigi yung luya. Ilagay na natin sa lagayan. Maliit kasi kapag dito sa plato, so ililipat ko dito. Yan, lagay na natin yung sibuyas at saka luya mga soy. Ito luya. Tapos yung sibuyas. Yan o. Haluin lang natin. Tapos lagyan ko na siya ng mayo. Tansyahin lang yung mayo mga soy. Pag sobra, hindi rin masarap. So yan, subukan muna natin yan. Hinuna ko yung mayo mga soy bago yung kalamansi. Kasi baka mahirap ng tansyahin yung lasa kung medyo lalo na kapag may iba yung lasa ng mayo. Meron kasing mayo na medyo maasim-asim eh. So para makuha yung tamang lasa. Sarap na nito ah. Asin at wala pang kalamansi yan. Kunti pa. Pwede na yan. So lagayin na natin itong kalamansi mga soy.
So tansyahan lang din yan, tikim-tikim lang paglagay mga soy. Baka sumobra rin sa asin pag naparami yan. Lagyan na natin ng sili. So yung sili, kapag gusto nyo ng mas mangang mga soy, dagdagan nyo lang yung sili, ng sili yung sa inyo. Ayan, tama na muna yung sa akin. Tapos, salt and pepper to taste yan mga soy. Ayan, paminta at saka asin. Timplahan nyo lang. Bango ng mga soy. Naamoy ko na. Tikman nga muna natin. Ang tama ng asin. Tama na ito mga soy. Ayos. Ang tamang dinakdakan mga soy.